Nung nagpaulan ang Diyos ng apoy sa Sodom at Gomora, ay nauna mo nang nagparating ang Diyos ng kanyang mga sugo, yung mga anghel, para iligtas si Lot at ang kanyang pamilya. Ay isang magandang hapon po muli mga kababayan. Tuloy tayo sa ating topic sa mga oras na ito. Isang pagbabalik tanaw sa mga naging kasaysayan sa buhay ng ating mga lingkod na mga propeta mula sa dagdaang kapanahunan. Alam niyo mga kababayan, ang mga propeta noong unang panahon ay dumanas sila ng higit na pasakit. Kasi iba yung naging sistema ng buhay nila noong panahon. Kung saan silang lugar utusan ng Diyos, doon sa lugar na pupuntahan nila, laging may nakaambang panganib. Laging may nakaambang panganib sa kanila. Masilan ang mga pag-uugali ng mga tao noong panahon. Kunting pagkakamali mo lang, patayin ka. Nung araw, uso yung sibat. Nung araw, pagka may mga grupo-grupo sila, bawat isang grupo, makikita mo yung mga armas nila, mga sibat. Isa sa mga pinagawayan nila nung araw ay yung agawan din ng teritoryo, agawan ng mga lupain. Nangyari po yan sa panahon ng mga propeta. Kaya nga itong si Abraham, nung araw, kung saan siya utusan ng Diyos, pupunta siya. Tapos pagdating niya doon, nagtatagal siya. Ibig sabihin, bago siya umalis doon sa lupain yun, na pinaputusan sa kanya ng Panginoon, ay marami sa naging pundar. Yun. Tapos, darating na naman sa kanyang panaginip, yung utos sa kanya ng Diyos, na pumunta ka sa ganitong lugar, alis na naman siya. Punta na naman siya, iwanan na may lugar na yun. Pero yung lugar na yun na iniwan niya, hindi na pwedeng agawin pa ng sinuman. Dahil nakapangalan na yun sa kanya May mga pundar na siya na iniwan niya nandun. Babalikan niya yun. Ngayon, anong nangyari, pag alis niya, kukunin naman ng ibang pangkat. Kaya nag-aaway-aaway sila. Kaya yung agawan ng teritoryo mga kababayan, hindi lang yung nangyari ngayon, nangyari na rin yan noong unang panahon. Agawan ng teritoryo. Ganyan po ang tao. Mahilig sila sa mga agawan ng mga teritoryo. Si Lot po mga kababayan ay pamangkin ni Abraham. Ay anak niya ni Haran na kapatid ni Abraham. Bata pa lang siya. Sinama niya si Lot. Kasi napunta sila doon sa lugar ng Sodom at Gomora. Doon sila napadpad Ang Sodom at Gomora that time ay isang maunlad na lungsod. Hindi naman talaga totally na doon sila napunta sa lungsod ng Sodom at Gomora. Medyo may kalayuan pa mga kababayan. Pero malapit na lang doon. Kaya nung dumating ang paghihiganti ng Diyos sa kasamaan ng mga taong naninirahan doon sa Sodoma, unang-unang napiktuhan ay itong si Lot. Ay doon dumating yung panganghel sa bahay mismo ni Lot. Bago gunawin ang Sodom at Gomora sa pamamagitan ng apoy, nung nagpaulan ang Diyos ng apoy sa Sodom at Gomora, ay nauna mo nang nagparating ang Diyos ng kanyang mga sugo, yung mga anghel, para iligtas si Lot at ang kanyang pamilya sa nakaambang mangyayari. Yun na ngayon pag nagpaulan ang Diyos ng apoy. Ano ang mabigat na kasalanan ng mga taong naninirahan sa Sodom at Gomora? Ano mga kababayan? Yung kahalayan. Kahalayan ng laman. Yun ang ginagawa nila. Pag-iinom, paglalasing, lahat ng mga kasamaan. Ngayon dumating na sa punto yung
kasamaan nila. Na nakita ng Diyos na malubha na ang kasamaan ng mga taong naninirahan sa bayang yun. Nagsugo ng Diyos ng kanyang mga anghel para iligtas si Lot at ang kanyang sambahayan at ang mga taong naninirahan doon sa lungsod na yun. Nagparating na ang Diyos ng kanyang mga sugo ng mga anghel doon sa sambahayan ni Lot at doon sa bayan ng Sodom at Gomora kung may mga taong may takot doon sa kanya. Yun ang pakay ng anghel na yun. Kaya alam niyo ba mga kababayan, nung nalaman ng mga taong taga roon na dumating yung mga anghel na yun sa bahay ni Lot, pinaikutan nila yung bahay ni Lot at pilit na pinapalabas nila yung panauhin ni Lot, yung mga anghel na yun. Pero nakipaglaban si Lot. Biro mo, sinasakripisyo niya, sabi niya, kunin niyo na lang itong aking mga anak na dalaga na hindi pa nakakilala ng lalaki. Kapalit na wag lang galawin yung kanyang mga panauhin ng mga anghel. Ganyan katindi ang pananampalataya nila. Kaya nung time na yon, dahil wala talaga nasumpungang matuwid doon sa bayan ng Sodom at Gomora na yon, pinaalis na ng mga anghel si Lot at ang kanyang sangbahayan. Lumayo na. Pinalayo na. Bilisan ninyo sapagkat parating na ang paghiganti ng Diyos. Lakad sila. Mabilis ang lakad. Kasi andun yung gabay, yung mga anghel. Kaya nga, di ba, dun sa kwento na itong asawa ni Lot, dahil nagalinlangan, siguro, siyempre, kahit sino man, sa tagal mo na nanirahan sa isang bayan, tapos biglang nagkaroon ng kanyang pangyayari, kumbaga, yung mawiwili ka na iwan yung isang lugar na kung saan doon ka tumira ng matagal na panahon. Kaya nung kasalukuyan na nagpaulan na ang Diyos ng apoy sa bayang yon, lumingon siya. Lumingon ang asawa ni Lot. Siguro para tingnan niya kung anong nangyari sa bayan niya, sa pinanggalingan niya. Yung paglingon niya, tinamaan sa nung haliging apoy. Kaya nung bagsakan siya ng apoy, galing sa langit, kung ano yung pagkatayo niya, yun na yun. Hindi na nabago. Naging haliging asin po siya, mga kababayan. No? Anong klaseng apoy kaya yung pinaulan ng Diyos sa bayang yun? Bakit pagka ang tao tinamaan ay nagiging ano siya? Nalulusaw siya. Nagiging antimano, nagiging haliging asin. Kaya napakahirap po nun mga kababayan kapag ang isang tao ay masyadong mapagmalaki sa kanyang sarili. Kasi ang tao mga kababayan, lalo kung mayaman na, marami ng pera, nakakalimutan na niya ang Diyos. Kasi nalalaso na yung kaisipan niya eh. At kapag yun ang nangyari, ano kaya ang magiging kahihinatnan niya pagdating ng araw? Di ba mga kababayan? Mahirap yun. Yung mga pangyayaring yan, mga kababayan, ay isang halimbawa para huwag tayong tumulad sa kanila. Huwag tayong tumulad sa kanila. Isa sa mga ayaw ng Diyos yung magkaroon ka ng ibang Diyos sa harapan niya. Sasampa ka sa mga larawang inanyuan. Sasamba ka sa mga Diyos-Diyosan. Numero unong galit ng Diyos mga kababayan sa ganyan. Iwasan natin yan. Yan ang lagi kong sinasabi sa aking video. Kasi ayaw ng Diyos mga kababayan na magkaroon tayo ng ibang Diyos sa kanyang harapan. Siya ang Ama na lumalang ng langit at ng lupa. Wala nang iba. So yan po mga kababayan ay isang pagbabalik tanaw lamang sa ating mga nakaraan. Hanggang dito lamang at muli puputuloy ko ang video at bumabati ako sa magandang hapon muli sa bawat sa inyo. Huwag po natin kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell
para lagi tayong updated sa mga video ng ipagkakalo. Marami pong salamat muli at magandang hapon sa bawat isa sa inyo. Good luck!